We are in our series about grace at ang title na i-share ko sa inyo ay Kilos ng Biyaya, Part 3. Okay? Tatapos tayo last Sunday sa number 9. So, number 10. Grace is seen in our purpose. Ephesians 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. And verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmalaki. Sa biyaya, tayo naligtas. Alam natin yon. Biyaya lang. Bigay lang ng Diyos. Hindi pinagtrabahuhan, hindi sa pamamagitan ng anumang sakripisyo, at hindi sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal. Napakaganda ng biyaya. Amen ba? Okay. At nag-enjoy tayo sa biyaya. Sino ba namang hindi? Pinatawad tayo ng Diyos at hindi na inaalala ng Diyos ang ating kasalanan. Kaya there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Alam mo na hindi galit ang Diyos. Alam mo na ikaw ay tanggap ng Diyos. At ikaw ay minahal ng Diyos hindi dahil sa iyong performance. Hindi dahil ang galing mo, ang husay mo, ang dami mong ginawang mabuti. No. Minahal ka dahil ikaw ay anak. At hindi kailangan na ikaw ay may 1,000,000 mabubuting gawang gawin para kay mahalin, kahit wala. Kaya yung iyong anak alas 11 na, natutulog pa. Alam mo, sabi ng magulang, sobra naman bata ito. Tanghali na kung gumising, lagi ng TikTok na ng TikTok sa gabi. At nung nagising yung anak, gusto mo na kumain? Kala mo'y galit yan, no? Pero kasi minahal at ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, though in a very, iminodel ng earthly parents yung pag-ibig ng Heavenly Father. Though ang sabi ng Diyos Ama, kung yung inyong mga ama sa lupa, hindi naman kabutihan, sabi nga masama, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak, lalo na ako yung mabuting ama. Magpakita ka sa akin ng pinakamabuting ama sa lupa, at kumpara sa mabuting ama sa Diyos, nako, napakasama niya. So anong ibig ko sabihin? We enjoyed grace. Napakaganda. Iniligtas, hindi dahil sa ating gawa, kundi bigay lang. Bakit ang tindi ng dating noon? Kasi for a very long time, ay sinabi sa atin na ang paggawa ng mabuti, ang paraan ng pagpunta sa langit. Very long time. Bata pa nga tayo, sinabi na yun huwag kang gagawa ng bad, magagalit si Jesus. Kaya ang paggawa ng mabuti, anumang uri noon, anumang sinabi sa atin, this is good works. Anuman iyon, ay ginawa natin out of guilt, out of fear, out of duty, and obligation. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon na kailangan kami may gawing kilos, a religious service out of obligation. Talaga naman. How liberating to understand na biyaya lang ang pagpunta sa langit. Dahil nanampalataya kay Jesus. Bigay lang at hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano mang gawa. How liberating. Now, heto ngayon, ang gusto kong bigyan ng diin. Itong Ephesians 2 verse 8 and 9, though napakaganda, ay may karugtong na verse. Na dahil sa ganda ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi na tayo nakapunta doon sa verse 10, dahil ang ganda-ganda ng mga naunang verses na yon. Pero, yung verse 10 ay kasundo ng verse 9. Yung talagang context. Kaya nagsimula siya sa 4. Ibig sabihin na, because of what I told you doon sa nauna,
ay ito naman. So let's talk about the sunod na verse. May karugtong kasi na nagsasabi kung ano ang resulta ng pagtanggap natin ng biyaya. Of course, bukod sa makasamang Ama sa walang hanggan, meron pa rin resulta ito. At ito ring verse na to ang nagbigay ng purpose sa atin. Kaya, number 10 says, grace is seen in our purpose. Huwag niyo ba basta-bastahin ng purpose, ha? Mamaya, malalaman niyo kung gaano kahalaga ng layunin natin. Yung why we are here, yung purpose natin sa buhay, napakahalaga niyan. Napakadaming tao ay nagpagiwang-giwang na kung hindi na malaman kung saan pupunta kasi hindi nila alam ang kanilang purpose. And this verse na sasabihin ko sa inyo, gives us our purpose. Basahin ko sa inyo. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. After sabihin hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, then sinabi sa atin na may mga gawang nakahanda para ating gawin. Hindi, ano? So, we are His workmanship. Ano bang ibig sabihin ng workmanship? Meaning, dinesign tayo. Alam niyo yung mga nagbobonsai ng halaman? Napaka-tiyaga nila. Napaka-tiyaga yun na ilalagyan ng tali, hihilahin yung sanga para ang dating siya nag-i-sprawling yung kanyang tubo. Naku! At tapos pag may susuloy po, putulin kasi ang tiyaga nila hanggang sa yun ay mag-matured na maliit. Ang tiyaga-tiyaga nila. At pag lumabas na yung bonsai, alam mo, ang mahal-mahal nun. Dali na laman ang mamahal. Bakit? Kasi yun ay workmanship. Pinaghirapan, inisip, pinlano, dinesign, tsinaga. At alam mo ba, ang sabi, tayo ay workmanship. Meaning, dinesign tayo. Design for what? For good works na inihanda sa atin ng una pa upang ating lakaran. God prepared beforehand that we should walk in them. Pero dahil nag-enjoy na nga tayo sa Ephesians 2 verse 8 and 9, nag-enjoy na tayo sa biyaya na tayo naligtas, hindi natin napansin, na matapos maligtas, ay meron tayong gagawin. Kasi nag-enjoy sa, hindi sa pamamagitan ng gawa ang pagpunta sa langit, bigay lamang, hindi natin nabigyan ng pansin na after matanggap mo ang biyaya ng kaligtasan, meron tayong gagawin. And that, my friend, is our purpose. May inihanda ang Diyos sa atin para ating gawin at babasahin ko ito sa Tagalog. Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat, kita mo na, may sapagkat kasi dinuktong nito yung verse 9 and tsaka 8, verse 8 and 9. Kaya sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Pinag-isipan talaga. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihandaan ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang gagawin natin ito, ang nagbigay sa atin ng purpose in life, the reason why we are here. So, ano ang purpose natin sa buhay? Ito'y ang magawa ang mabubuting bagay na inihanda ng Diyos upang ating lakaran. Yan ang ating purpose. At yung gawang iyan ay iba't iba. You can call it assignment. May assignment si Lord sa iyo. Iba't iba yung gawang yan. Iba't ibang uri ng assignment, iba't ibang uri ng gawa. Pero itong mapapansin mo, anumang assignment yan, anumang gawa yan, lagi yang may kaugnayan sa pagpapalawak ng kaharian ni Jesus sa lupa. Ang ganda nung kanta kanina eh. Everything I am for your kingdom's cause, as I walk from earth into eternity. Everything I am for your kingdom's cause. Lahat na gagawin mo, itong sigurado, connected yan sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa. If you are asking why you are here, and Christian, if you are asking what is your purpose, ito yon.
May magagandang bagay na nakahanda ang Diyos sa iyo upang gawin, at laging yon ay connected sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa lupa. We will talk about that. Kaya makikita mo ito sa utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Kita mo ito. Ikinonect ni Jesus ang anumang gagawin mo sa utos na ito. Matthew 28:19 and 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. Sabi nila ang tawag doon 20. Matthew 28:20. Wala dapat ang letter T. 20. Kaya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Now, alam mo, ito lagi ko sinasabi, kapag ka merong aalis na, pag nagbili niyan, yun ay mahalaga. Hindi yan magsasayang ng salita. At ito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Bakit? Iko-connect na ni Jesus lahat ng ginagawa mo sa utos niyang ito. Make disciple of all nations, baptize them in the name of the Father, teach them to observe all things. Okay. Pastor, ibig mo sabihin, yan ang purpose ng aming buhay? Yan na? Pastor, napakasimple naman. Nalayunin ng buhay yan. Yung pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa. Para bang walang thrill. Para bang walang adventure. Para bang hindi exciting. Di ba, Pastor, mas nakaka-motivate kung ang layunin sa buhay ay yung para maitaguyod mo ang iyong pamilya? Di ba, Pastor, mas interesting ang buhay kung ikaw ay nasa politics, you know? Di ba? Ang sarap-sarap, ang tindi, ang dami diyang aksyon. Kung ikaw nasa politics, di ba mas exciting at saka mas interesting kung ang buhay mo ay ginugugol mo sa pagpapalaki ng iyong negosyo? Somehow, nakakatulong ka sa mga tao. Di ba mas inspiring kung ang purpose ng buhay mo ay mag-excel ka sa anumang larangan ng buhay? Halimbawa, sa sports, mag-excel ka? Katulad ng Gilas, muntik nang matalo ang Serbia. Muntik na. Nagkulang sa dasal. Di ba mas exciting kung ikaw mag-excel sa arts? Okay. Listen. Kung ang layunin ng buhay mo ay ang pagbibuild ng iyong negosyo, palakihin ito. O mag-excel ka sa trabaho. Question, paano kung nawala si negosyo? Paano kung nawala si trabaho? Di wala na rin kwentang buhay. Bakit? Yun ang layunin ng buhay Kung ang layunin mo ng iyong buhay ay manatili sa pwesto, na talaga namang you will notice lahat na nakatayo. Ito ay may nagsabing dating congressman. Sabi niya, hindi daw niya alam kung may ano sa upuang iyan. Ang ibig sabihin doon sa seat of power. Whether it be kapitan, konsehal, mayor, kubukal, congressman, gobernador, hanggang senador, ang presidente, vice president, ano mang tayo yan. Sabi niya, hindi ko malaman kung may ano sa upuang yan. Bakit? Pag nakaupo ka, ayaw mo nang umalis. Sabi ko, parang gano'n sa church. Pag nakaupo ang mga tao, ayaw nang umalis. Amen ka? Talaga ang J.A.1 Rosario, pag umupo yan, gusto isa pa. Gusto yung mahaba. Enjoy na enjoy sa salita. Now, kung ang layunin mo'y manatili sa pwesto, paano kung wala na sa pwesto? Ay di tapos na ang layunin. Kung ang layunin mo ay sumikat, tapos nalaos na, di tapos na ang layunin sa buhay. Alam nyo, ito naman pagninegosyo, pagtatrabaho, pamamahala, ikaw nasa politics. Yan naman maganda. Magandang gawain. Pero kailangan natin ng purpose na. Una, hindi nababago sa anumang panahon. Kung ikaw ay hahanap ng layunin sa buhay, ay hanapin mo na yung layuning hindi nababago.
Ano pa? Purpose na magpapatuloy, nasaan ka mang chapter ng iyong buhay, o anumang sitwasyong naroon ka. Dahil yung purpose nga hindi nagbabago, magpapatuloy yun. Purpose that will last the longest than any purpose that you know. At purpose na pinakamataas sa lahat. Ito ang kailangan nating purpose ng buhay. Or else, kapag nawala na yung akala mo reason kaya ka nabubuhay, ay mamaya hindi mo na alam ang gagawin. Tingnan mo sabi ng isang estudyante, ang aking layunin lang po ay makatapos ng pag-aaral. Kaya po ginagawa ko ang lahat. Ako po'y nag-aaral, nag-cheating, lahat po. At binabati ko ang lahat ng gumraduate sa online. Mga magulang, congratulations. Good work, parents. Ngayon lang daw po ito lang school year na to, ang tataas ng grades ng mga bata, lahat. Ngayon lang. Ang tanong, sige, ang layunin ng buhay mo ay makapag-aral. Yun lang, nakafocus ka doon. Ang tanong, paano kung tapos na? Tapos na rin ang layunin. Ay di magtatrabaho naman ay di nabago na ang layunin. Nabago na ang purpose ng buhay mo. Papalitan ko naman ng mas mataas na layunin So, pagka may trabaho ka na, anong sunod? Di kayo mataas na yon, ay di magpapamilya na ako. Ay di napalitan na ang layunin uli. Kasi nakakita ka ng mas mataas na layunin. So, kaya pabago-bago ang iyong purpose, ay hindi pa mataas. Pero palagay ko, pastor, yung pag ako'y nagkapamilya, nagre-raise ng family, yun na ang pinakamataas. Okay na yon, okay na yon. Okay. Now, to you parents, kung ang ginagawa mo ngayong sakripisyo ay para sa pamilya, para sa mga anak, at ito'y malimit kong marinig, itong aking ginagawang ito'y para sa inyo. Thinking na what you are doing is the most noble purpose you could have. Ang isip mo, ito na ang pinaka marangal na layunin ng buhay. Ako'y magsumika para sa aking pamilya. Ang tanong, paano pagtapos na ng pag-aaral ang mga anak at may kani-kanila ng pamilya? Ay di sa amin din ho titira. Teka muna. Hindi yan nasabi ng Bible. Nasabi ng Bible, kapag nag-asawa ang mga anak ay sila'y bubukod. Okay? Tamo si Pastor Eric, bubukod na. Basta matapos ang ano. Tapos na. Okay. Now, paano kapag ang mga batay wala na? At kayo na lang mag-asawa doon? Hindi. Nasaan na yung mataas na layunin? Di, wala na. Dahil sabi mo, yun na ang pinakamarangal, pinakamataas sa palagay mo. Di ko malimutan yung sabi ng uncle ni Melody. Siyempre, uncle ko na rin. Dahil si Melody ay asawa ko. One flesh. Sabi ng uncle niya, siya I think ay nabalo. Pero nagpatuloy pa rin siya kasi may mga anak siyang pinag-aaral. Nasa Amerika. Magandang trabaho, masipag. Doon siya nakatutok. 2 anak. At yung isang anak ay nakatapos, and then yung isa ay nakatapos ng medicine sa Amerika. And while doing it, it gave him purpose. And then nakagraduate ang mga anak. At siya nagtatrabaho pa rin. Hanggang isang araw kanyang na-realize, anong ginagawa kong ito? Ba't ako nagpapakahirap? Para saan? Para ano? Kasi nawala ang purpose. Nawala ang layunin. At hanap siya ngayon, why am I here? Kaya napakahalaga ng purpose sa buhay. Dahil pag nawala ka ng purpose, ikaw ay lito. Ika'y ligaw. Magaling ngayon, busy ka. Halimbawa, ikaw kapitan ng barangay. Ika'y busy. Ang mga tao ay napunta siya. Okay. Paano pagtapos na yan? Anong sunod?
Kaya mahalaga ang purpose sa buhay. At malaman mo kung ano talaga yon. Purpose na hindi nababago, purpose na pinakamataas, purpose na mananatili kahit anumang sitwasyon. Kailangan natin ng layunin hindi mababago that will last longer than any purpose on earth. At ang layunin ito'y mangyayari lang kung hindi kaharian natin ang ating pinapalawak, kundi ang kahariang mananatili hanggang sa walang hanggan, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Yun lang yon. Marami ng kaharian ang nabuo sa kasaysayan. Ni-research ko ito ng konti. Yung the Persian Empire. May panahon na sila ang sumakop sa known civilized world. Ibig sabihin, basta may nabalita ang meron doong grupo ng mga tao, community, sasakupin nila yon. At pagkatapos nila, after so many years, ay ang Roman Empire. 2,000 taon yata ito na talagang naghari sa mundo. Ang Arab Empire, ang Mongolian Empire, ang British Empire. Pero nasaan na sila ngayon? Nawala na ang kanilang glorious kingdom noon. Ang naiwan na lamang ay ang mga architecture, ang mga arts o drawing ng panahon nila na pinupuntahan ng mga turista at sinasabi, ay ito dati ang Colosseum noong una, dito nagkakarera ang mga kabayo at history na lang, wala na yung kingdom. Bakit? Kasi walang kahariang mananatili, iisa lamang kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya kung gusto mong magkaroon ng purpose na mananatili, purpose na hindi nagbabago, purpose na may pinakamataas, lagi yang connected sa kaharian ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng layunin upang ang ating buhay magkaroon ng kahulugan. Or else mapapatulad tayo sa mga taong nung natapos na ang kanilang akalang mataas na layunin ay sila ay hindi na alam kung anong gagawin. Ayaw ng Panginoon ng gano'n, kaya bibigyan ko kayo ng pinakamataas na purpose ng buhay. Kaya ang sabi niya doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat kayo ay workmanship ko, na kayo ay inihanda ko sa mabubuting gawa. Ginawa ko kayo para sa mabubuting gawa upang inyong lakaran. Yun na yun. Laging may connection yon sa kaharian ng Diyos. Kaya connect na connect yung sabi ni Jesus, go, make a disciple of all nations. At mamaya pag-aaralan natin yon. Now, talking about kaharian. Nasabi ko sa inyo yung mga Roman Empire, Persian Empire. What more kung personal na kaharian natin sa buhay ang ating binubuo at pinapalawak? Katulad ng Pastor? Ang kaharian natin sa ating bahay, ang ating pamilya. Anong ibig yung kaharian? Meron kang lugar na kung saan ay doon ka kumikilos, ikaw ang naghahari doon, ikaw ang nakikialam, meron ka doong desisyon, meron kang nagagawa, you build something, meron ka doong landscape, may garden ka doon, meron kang maayos na mga nagiging kaharian mo ang iyong tahanan, nagiging kaharian mo ang iyong pamilya. Oy, mga bata, kayo susunod sa akin, at ikay nainog ang buhay doon. That could be your kingdom. Yan ang mga personal mong kingdom. Ano pa? Ang iyong negosyo, it could be your kingdom. Ang iyong career. You know what? There are so many big old houses. Pumunta ka diyan sa mga sikat na condominium, subdivision sa Manila. Lalo na yung matatagal na diyang subdivision, and you will find big old houses that tell stories of a once prominent family na nawala na ang kanilang glory. Ang mga panahon noon, ang tawag the people, yung mga society ng Manila, yung mga ganun. Haven't you, naalala ba niyo yung mga names and logos ng mga businesses that once ay napakasikat?
Katulad ng hindi na ninyo alam siguro kasi lagi kayong iPhone. Pero bago kayo nagka-iPhone, ang sikat ay Nokia. Diba? Nasaan na sila ngayon? Anong ibig ko sabihin? Ito'y mga kaharian. Na akala ng marami ay ito na ang layunin ng kanilang buhay. Pero, as what I've told you a while ago, ang kaharian lang ng Diyos ang mananatili. Ang pamilya lang ng Diyos ang mananatili. Kaya ang mapalawak ito sa lupa, ang pinakamataas na purpose which will remain in eternity. And what makes our purpose more exciting is, ang ating mga gagawin ayon sa layuning ito ay inihanda na ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Nakakatuwa. Yung iyong mga gagawin ayon sa layuning binigay ng Diyos sa iyo ay nakahanda na. So, next question. Paano natin mapapalawak ang kaharian ng Diyos? Babalik tayo doon sa sabi ni Jesus before He ascended to heaven, Matthew 28:19 and 20. Ulitin ko sa inyo. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Make a disciple of ano daw? Of all nations. Hindi ba, Pastor, make a disciple of all attendees of the church? Di ba ganon? Pagka may bago sa church, sama ka sa live group ko, di-disciple kita. Hindi eh. Hindi na nakasulat eh. Ang nakasulat ay, go, make a disciple of all nations. Ano bang ibig sabihin ng nations? Sa Greek word, it means ethnos. It means people united by kinship, culture, and common tradition. Mga tao na nabuo na meron silang similarities. Maaaring sila ay magkakamag-anak, maaaring sila pare-pareho ang kanilang ginagawa, ang kanilang kultura. Basta ito'y mga tao na nag-share ng common things or may commonality. Mga taong may mga parehong ginagawa o interes. Ang nation could be, yung mga kalaro mo sa basketball noong bago mag-pandemic. Ang nation mo could be yung mga kasama mo sa pagsayaw. Lalo na nung una sa Laurel Park. It could be mga katrabaho mo. Yan ang iyong nasyon. Yan ang iyong bansa. Because you are sharing similar things. Pare-pareho kayong nasa opisina. Pare-pareho kayong nagtatrabaho. You know, ang tindi ng bonding na yung mga may ginagawang pare-pareho. Nakita ko yung mga karpentero, yung mga pag nagtatrabaho silang sasaya. Biruan ng biruan, lagi may pinag-uusapan. O nga sabi, pag naghuhukay, sabi nung isa, pag ako'y nakahukay ng ginto dito, ay di hati-hati tayo. Ngayon, ay paano si ay, wag na natin sasabihin. Atin na lang. Ngayon, yung mga biro, ako may napapatawa. Sila'y mayroon silang bonding. They're sharing something similar. And that is a nation. Sino pang nation mo? It could be yung mga kasamahang mamis na naghihintay sa mga anak nung una, bago mag-pandemic. Habang sila'y nakaupo, yun ang nation. May same thing connecting them to one another. Ito yung nakakasabay mo sa pagja-jogging sa duel. Ito yung kasabay mo sa mountain climbing. Ito yung nakakasama mo sa pagmumotor. Ito yung nakakasama mo sa pagbabike. You are sharing same things. Ito yung mga kapitbahay mo, mga kaklase mo, kamag-anak mo, mga kasama mo. At alam mo ang sabi ng Panginoong Yesus, na tinuturuan tayo na nakahanda ng mabubuting gawa. In general, sinabi niya, make a disciple of all the nations. Dahil hindi isang nasyon ang kinabibilangan mo.
Maaaring ako ay nagtatrabaho, pero ako naman ay mahilig ding magbike at may mga kasama akong mga bikers. Nasyon ko din yon. At ano ang utos sa akin? Yung aking mga nasyon, i-disciple ko. Now, naliwanag na ang purpose ng ating buhay. Pastor, mas masarap yata kung ang gagawin ko rin. Oo nga, yung ginagawa mo, hindi yan magtatagal. Itong layuning itong magtatagal dahil it connects you to the kingdom of God, which will be there through eternity. Reach the people in your different nations. Share Christ to them until they become a follower of Christ like you. Kaya dapat ikaw muna ang follower ni Christ. So anong ibig sabihin ng mapalaganap ang kaharian ng Diyos? Disciple the nations. Hindi lamang yung mga tao sa iyong nasyon. Hindi lamang yung mga tao sa iyong grupo. Kundi, tutulungan mo sila na mabago ang pag-iisip ng iyong bansa. Tutulungan mo, you will assist them na matransform the way your nation think. The way your group thinks. Halatang halata kapag hindi ang salita ang pamantayan ng sino mang nagsasalita. Tingnan mo ang kanilang pangangatuwiran. Pakinggan mo ang kanilang reasoning. Tingnan mo kung ang kanilang prinsipyo sa buhay. At ang sasabihin sa iyo, kung ano din lamang narinig nila sa kanilang bahay o sa kanilang kaibigan sa kanto o ang kanilang nabasa sa FB. Ang kanilang napanood sa movies, yun din lamang ang bubuo ng kanilang mga sasabihin sa iyo. Halatang halata kapag hindi salita ng Diyos ang pamantayan. Kaya ano ang iyong layunin sa buhay? Ang layunin mo ay mabago mo yung bansang yan at ang salita ng Diyos ang maging pamantayan o ang kanilang susundin. Listen as they talk about the reason why they work. Kaya ako'y naghahanap buhay para sa pamilya Ilan na yung medyo binago ko yung hindi ka nagtatrabaho para sa pamilya. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon because everything you do unto the Lord. Now, binabago mo the way they think. Oo nga, hindi ako nagtatrabaho para sa pamilya. Paano pag ang mga tao, ang mga anak ko may mga sarili ng ang layunin ko. Kaya babaguhin mo. Everything I do unto the Lord. Kaya nagtatrabaho para mabili ang gusto Abay, teka. Napakadami niyan. Napakadami. Hindi yan ang purpose ng pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho ay regalo ng Diyos sa iyo because ang work, ikaw ay design sa work. Pag wala kang work, di ka masaya. So, work itself is a gift. Kaya nababago na ang iyong thinking. Okay. Listen as they talk about religion. Iba't ibang daan yan, pero sa Diyos lahat ng punta na yan. Yan ang mga salita ng Yan daw mga reliyon, iba't ibang daan, pero no, that is universalism. Napakaliwanag na sinabi ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagsasalita, ako lang ang daan. Ako lang ang katotohanan, ako lang ang buhay, walang pupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya yung makakarinig na yan, tinatransform mo ang kanyang way of thinking. Now, what are you doing? You are discipling the nation. You are transforming the way they think. Hindi ko naman napatanggap kahit na. You are transforming a nation. Binabago mo yung iyong bansa na kung saan ay dinala ka doon ng Diyos. Para somehow nababago din naman ang kanilang diskarte, nababago din naman the way they talk. Maaari ka namang kwento ng kwento din. Akala mo yung mga pinagsasabi katatalino. Saan kanilang pinagpupulot yan? Narinig lamang doon sa jeep, tapos sakay sa jeep, may nagkukwentuhan. Bay, kaganda na sinabi, uulitin na sa iba. Kaya bibigyan mo sila ng mataas na wisdom. Kaya itong sinasabi, make a discipleable nation. Gawin mo silang follower ng salita ng Panginoong Yesus. Okay. Makikita mo ito sa kultura. Makikita mo ito sa art, sa music. Pakinggan mo yung music na sumisikat at makikita mo na lamang kung ano ang nangyayari sa iyong nation o sa iyong bansa. Yun na rin ang kinakanta ng iyong kaibigan because at natutuwa sila doon kasi yun ang kanta ng
culture. Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Basta yun pagdating yata yun ng Sabado, wala na eh. Hiwalay na. Ang mga movies, nakausap ko yung tingnan ninyo yung mga Chinese movies. Laging ang theme ay revenge. Revenge. Ang Korean movies, laging patay ang bida. Meron din namang hindi. Ayaw ko na. Sabi ko yung mama, ay sa Korea. Ay wala. Patay ang bida dyan. Makikita mo sa kanilang arts kung ano yung kultura. Ay tayo? Ay tayo yan paghihigante rin. Tingnan mo si FPJ. Ay titinignan ko yung mga title ng mga movies Kadaming movies na FPJ. Pero yung lamang mga ilan. Ito noong 1962 movie. Ang title, Mapusok na Paghihiganti. 1975, Pagbabalik ng Lawin. 1981, Pagbabalik ng Panday. 1983, Umpisahan mo, tatapusin ka. 1987, Kapag Lumaban ng Api. Tunay na. This is the nation na kailangang maabot ng paghahari ni Jesus. Ito ang bansa na kailangang makarinig na nagsasabi, ikaw ay pinatawad ng Diyos at kahiya-hiya naman kung ikaw na pinatawad ay hindi ka magpapatawad sa iba. Kaya wala yung pagbabalik ng Panday. Wala yung pagbabalik ng Lawin. Umpisahan mo. At tatapusin ko. Hindi ganon. Hindi ganon ang gustong mangyari ng Diyos. Gusto ng Diyos na itong ating nasyon ay ma-influence ng kaharian ng Diyos, mapalawak ang kaharian ng Diyos upang ang thoughts, ang mga pinag-uusapan, the way we think is in accordance to God's Word. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Umpisahan mo, kitang dalawa ay magtrabaho at ating umpisahan niya. Hindi ko malawal ang pagbabalik ng pag-ibig, yun, hindi yung lagi naggagante. Babaguhin mo ang thinking ng iyong bansa. Yun kung anong bansa mo, ha? Baka malito kayo, sabihin nyo, Pilipinas. Ang pagpapalawak ng kaharian ni Jesus ay ang pangunguna ng salita sa affairs ng mga tao. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ang ibig sabihin ng baptize, i-immerse, ilubog. Yun din. Ilulubog mo, hindi lang ang tao, kundi ang pamumuhay nila sa paraan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Baguhin mo ang pagkilos ng nasyon ayon sa salita. Kaya, ayaw ko namang pupunta dito, pero ako hindi titigil. At sasabihin ko na everyone ay kailangang dumaan sa hustisya. I don't believe sa ang tawag doon? Extrajudicial killing. I don't believe sa nanlaban. At yung sasabihin ko, kahit na ako ay sabihin nilang ako'y anti-anti, no. I'm just talking about an affair of the nation. Sinasabi ko lamang ang kilos ng bansa. At sinasabi kong hindi yun ang kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo, ha? Ikaw ay pumunta sa iyong bansa o sa iyong grupo at pagkatapos ay magkakainan na. Sige, salok! Sap. Bakit? Tayo muna manalangin. By first time na makakaranas na may magpe-pray before meal, ay hindi naman ginagawa sa amin yan Sa amin pag nanalangin yung sa uladong panalangin. At ikaw ay nag-pray, Panginoon, marami pong salamat sa pagkain ito. Asin po ninyo mga masasamang elemento dito, magdulot ng kalakasan sa aming katawan. Pagpalain po ninyo si Atoy na maglilibre ng pagkain ito.
Ay, biro mo ako sanay na, miski hindi si Atoy ang kasama ko. Ako, pagpalain po si Atoy. Wala po si Atoy. Pagpalain, hanggang sa napapakinig yun ng mga kasama mo. Now, tuwing kasama ka nila, hindi muna sila nasubo. Kasi nag-e-expect silang magpe-pray ka. Wala namang natanggi sa prayer. Nakarespeto sa prayer yung mga yan, kahit nga prayer ng kung sino eh. Heto ngayon, ay ano pastor, somehow nai-influence mo na ang bansa mo. Anong sunod? Kapag ka sinabi mo diyang, bago magtrabaho, tayo muna manalangin, somehow sanay na sila. Bakit? Kasi nagpe-pray na sila bago kumain, mas madali nang sumunod sa mag-pray bago magtrabaho. O sige, bago tayo magsimula ng trabaho, pare, bago tayo maghukay, tayo naman lang eh. Lord, bigyan po niyo kami ng lakas. Ingatan po ninyo kami sa aming pagtatrabaho ngayon na kami po maging masaya. At kami po ay, Lord, pagpalain po ninyo itong aming pinagtatrabahoan ito. Aba, nababago. Nai-influensyahan mo ng salita ng Diyos ang iyong bansa. May papakita ko sa inyong picture. Picture. Tingnan ninyo ang picture na to. Ano nakasulat? Notice. Temporarily closed for 30 minutes for Bible study. Aba. Ay, bakit nagkagayaan? Ay, kasi nagsimula iyan sa prayer before meal. Nasanay, pwede na ngayon. Now, pag sanay na sila, na-close for 30 minutes for Bible study, madali nang umattend sa church yan. Bakit? Dagdagan mo na lang ng 30 minutes, 1 hour lang yan. Ano ibig sabihin? That is the way, my friend, you influence your nation para lumawak ang paghahari ng Panginoong Yesus. Nai-influensyahan sila ng Panginoong Yesus nang hindi na nila namamalayan. Bakit? Kasi dumating doon ang ilaw at ang asin ng sanlibutan. Ikaw yon. At lahat tayo ay tinawag upang magawa ang purpose natin. Ang lumaganap ang paghahari ni Jesus, ang mabagong iniisip, sinasabi, ginagawa ng mga tao sa ating nation, mabagong kanilang buhay, ito ang ating purpose at connected dito ang ating calling. Now, meron akong ipinasok na bagong term, baka kayo malito. Purpose, calling, anong pagkakaiba niyan? Okay. Tinawag ako, I was called to preach. Bakit? Upang magawa ko ang purpose ko. Yan. I am called to preach so that magawa ko ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sa church. Dito marami nagkakamali. Ang akala nila pag nakarinig sila ng calling, ito ay calling to preach, calling to worship lead, calling to pray, calling to mission, calling to be a life group leader. Lagi na lamang patungkol ay sa context ng church. No. Ang calling ay hindi lamang sa loob ng church. Dahil ang paghahari ni Jesus ay kailangang maganap saan man naroon ang bansa mo. Ang paghahari ni Jesus ay kailangang maganap sa mga kasama mong nagbibisikleta. Ang paghahari ni Jesus ay kailangang maganap sa mga katrabaho mo. Hindi lamang sa church. Kaya masyado lamang sikat yung mga calling sa church. Yun ang kitang-kita mong, uy, may calling siya, may calling siya. No. What you do outside the church is your calling. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng church sa Greek ay ito'y ecclesia. Ang ibig sabihin, tinawag, called out. We can be called out, tinawag, to do business. At pag tayo nag-business, then you could be the financier of God's kingdom. Ika'y bukas, kapag merong alam mong kailangan sa kaharian ng Diyos, ikaw ang gagamitin. At ano pa? To influence the nation God brought to you. Kapag ya'y negosyante, most likely may mga tauhan yan. Most likely, marami yang nai-influensyahan. And that is your calling. You can be called to be a nurse, a doctor, a healthcare worker, a barangay health worker, and bring Jesus to your place of work and even to your patients. Ito na may naikwento ko na eh.
Pero napag-alaman ko, bawal palang mag-share ng word yung mga doktor sa pasyente. Pag sila lang naman doon at walang nakakakita, hindi pinatatanggap pa rin ni Doktora Yayan. Lalo na yung mga nasa COVID ward. Tanong ko, magagawa ba natin yon? No. Bakit? Kasi wala tayo doon. We were not called to do that, to be a doctor. Siya ang tinawag doon. Siya ang nandoon sa nasyon niya. So, ang calling ay hindi lang sa church. Ang calling mo ay sa labas ng church. You can be called in education as a teacher. Katulad ni na Pastora Cha, ni na Pastora Ruby, ni na Teacher Ruby, ni na Teacher, ni na Sir Randy. Yung mga dami natin teachers, and you are called sa education to mold the minds of the young people into the knowledge of God instead of them learning about the theory of evolution and ideas about humanism. Nandyan ka. That is your calling. At alam mo ba, pwedeng ang calling mo ay barbero. Calling mo ba yun? Yes. Basta yung nasyon mo na pinagdalhan sa'yo, yon ang iyong influence ng salita ng Diyos. Bring Jesus to your nation. Imagine, sa daming nakakausap ng barbero. Imagine, habang nagugupit. Alam mo, sir, talagang buti ng Panginoon. Ay, wala. Makikinig lang yun. Bakit? Pag di nakinig, papangitan ko ang gupit sa iyo. You could be called to be a driver. Lagi ko sinasabi kay Jolie, sabi ni Jolie, sayang-sayang siya pag nagdadrive. Dami niya pinagdadrive. Jolie, gamitin mo yan, calling mo. I-share mo si Christ sa mga pinagdadrive mo. Bakit? Hindi ko sila kilala. Kilala mo siya. Kilala mo sila. That is your calling. Kung ikay nagtatanong ano bang layunin ng buhay ko, yan na, yan na. I-connect mo sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa because that's the kaharian na mananatili. Yung kaharian mo, hindi yan mananatili. Huwag mong ubusin ang panahon mo dyan. Wala nang ginawa kundi kiskisin ng kaldero. Yan ay kaharian mo. Wala nang ginawa kundi diligin ng halaman. Lunod na. Come on, gamitin mo yan. Marami di yung may hilig sa halaman. Isama mo. Parini ka. Parang hindi ka. Bibigyan kita ng suloy. Alay, wag yung suloy. Yung mother plant ang ibigay mo sa akin. Iyo ang suloy. Nakakabuo ka ng relasyon at na-influensyahan mo ang iyong nasyon. Are you there? Naunawaan ba ninyo? I pray maunawaan ninyo ito. Bakit? Because this is teaching. Ito yung iyong panggagalingan ng iyong mga gagawin. Hindi laging rarara. Yay! Kailangan alam mo. At napakahalaga nito kasi pag hindi mo alam ang layunin ng buhay mo, maliligaw ka. Mamaya kung ano-ano nang pinaggagawa mo at akala mo'y okay na okay ka. You can be called to be a basketball player. You can be called to be an actor. Ang daming nasharean ni tong singer, si Gary Valenciano, ang daming nasharean sa movie industry. At saka sino pa? Si Connie Reyes, lalo na nung una. Pero ngayon, ang marami si Sam Milby. Ang dami nilang na-invite sa life group. Bakit? Yun ang kanilang nation. Yun ang kanilang bansa. Kapag naunawaan natin na lahat tayo tinawag para sa isang purpose, may i-connect mo ang lahat mong ginagawa. Pag-aaral, pagtatrabaho, pagre-raise ng family, kahit pagsasayaw sa iyong purpose. Paano malaman na connected ang calling mo sa purpose? Tingnan mo lang ang resulta. Lagi ko itong pinagpapatoto kahit saan. Yung mga dancers dito, pag sila yung nagkukwento how they started to disciple their fellow dancers, habang sila sumasayaw sa Laurel Park, mamaya na isama na nila sa church yung mga dancers. Why? Because ginamit nila ang kanilang calling para sa kanilang purpose. At napakarami nakakilala at nabago ang buhay na kapwa nila dancers. Dinadala ka ng calling mo sa nation mo.
Kung ikaw ay businessman, dadalhin ka ng iyong calling sa iyong nation, sa iyong bansa. At ano yan? It could be the group of other businessmen. Kung ikaw ay kapitan ng barangay, yan ang iyong bansa. Tinawag ka para ikaw ay maging civil servant. At yung gagamitin mo para ma-influence yung mga nasasakupan mo na makakilala sa Panginoon. Or else, walang kwenta-kwenta ginagawa mo. Bakit? Walang dating sa walang hanggan. Kaya, kung ang tanong, paano malalaman na connected ang calling mo sa purpose mo? Tingnan mo lang ang resulta. Ang kaharian ba ng Diyos ay nakakapasok sa bansa mo? Nag-iiba ba ang mga salita nila? Sila ba'y nananalangin na bago magsimula ang meeting? Somehow, nababanggit na ba nila si Jesus sa kanilang pag-uusap? Na dati hindi. Sanay na ba sila sa iyong pananalangin? Kung hindi, you have not connected your calling to your purpose. Alam mo, ako'y napapahaba na. Talagang alam ko ito'y teaching eh. Pero gusto ko lamang sabihin ang benepisyo kapag ikaw ay nasa iyong purpose. Ano nga ang purpose mo? To expand the kingdom of God. Paano? Make a disciple-able nation. Teaching them. Okay. Una, ang benepisyo ng ating purpose. Pinapalakas tayo spiritually. Dahil design ka para dito, dinesign ka ni Lord, mapapansin mo, nang paggawa mo ng mga gawang inihanda ng Diyos ng una pa para iyong lakaran ay nagpapalakas sa iyo. Paano ko nasabi yan? John 4:34. Sabi ni Jesus, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos. Excuse me. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang nagpapalakas kay Jesus. Alam naman natin ang pagkain. Kung hindi kakain, manghihina. At alam mo ba, kung papaano sinugo ng Diyos Ama si Jesus, sinugo rin tayo ni Jesus. Ito ang sabi ng John 20:21. As the Father has sent me, I also send you. Kung papaano ako sinugo ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Therefore, ang paggawa natin ng sabi ni Jesus ay siya ding nagpapalakas sa atin dahil ang pagkain natin ay ang pagsunod sa kalooban ni Jesus. At ano ang sabi ni Jesus? Go, make a disciple-able nation. Pag ginagawa mo yan, kapatid, lalakas ka spiritually. Lalakas ka. Ang Christian na nanlamig ay matagal nang wala sa pinapagawa ni Lord sa buhay nila. Mapapansin mo, kapag hindi ka na nag-share ng word, kapag hindi mo na ini-influence ang iyong nasyon para sa Panginoong Hesus, ika'y manlalamig. Dahil wala ka sa pinapagawa ni Lord. Dahil ang iyong pagkain ay ang gawin ang kalooban ni Jesus. Hindi ikinonek ang ginagawa sa kanilang purpose. Maaaring alam nila ang kanilang layunin, palawakin ang kaharian ng Diyos sa lupa, pero naging tamad lang. Or somewhere along the way, sa halip na kaharian ng Diyos ang binubuo, nag-enjoy na lang sa pagbuo ng kaharian nila. In-enjoy na nga lang ang kanilang calling without connecting them to the purpose. Sumayaw na nga lang ng sumayaw. Alam mo, pag ikay sumayaw nga lang ng sumayaw, na hindi mo kinonect sa iyong purpose, sayang. Nag-golf na nga lang ng nag-golf. Pero si Pastor Eric, hindi ha, yung mga kadi, sinasama niya, ni-influence niya, ha, di ba? Kasi yun ang kanyang bansa, yun ang mga taong nandun. Kumanta na nga lang ng kumanta. Sa makakanta ka ng makakanta, anong dating niya sa eternity? Nag-business na nga lang ng nag-business. At hindi mo kinonect sa iyong purpose. Kaya inuna ko ang pagsasabi ng purpose na mananatili. Alam mo ba, anong nangyayari sa mga Christians na wala sa kanilang purpose? Ito mangyayari sa kanila. Makikita mo sila, inuuna na nila mga bagay na humihila sa kanila sa pamumuhay ng mundo. Nawawala na ang kanilang lakas espiritual. Mamaya pa,
nakita na nila ang kanilang sarili na bumagsak na. Kapag matagal nang wala sa purpose. May tinanong ako ng mga pastor na mas nauna sa akin. Sabi ko, kayo gay nanlamig na. Alam ko yung sabihin na nanlamig? Yung mataas ang aircon. No. Yung ang iyong apoy sa Panginoon ay parang nawala. Wala ka ng gana. Ang tanong ko, nanlamig ka na ba? Ito ang sagot sa akin. Nauna sa akin yung mga yan. Sabi, hindi ko nauunawaan yung backslide. Hindi ko alam ang meaning yan. Nakitawan-tawa. Yung iba, salita ng di na uso ang mag-backslide. Samantala yung isa, ni yung meaning ng backslide hindi alam. Alam mo kung bakit? Kasi dire-diretso siya. Dire-diretso sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos ni hindi nagkagap. Kaya hindi nanlamig. Manlalamig kapag ka ikaw ay nawala sa iyong layunin at sa halip na kaharian ng Diyos, ang iyong pinapalaganap ay kung kani-kaninong kaharian. Malapit na ang eleksyon. Marami na naman diyan. May kampi-kampi na naman diyan. Listen to me. Ang ating kandidato ay si Jesus. Lahat na gagawin mo, ikokonekta mo upang lumaganap ang kaharian ng iyong hari. Okay? Nababago yung mga nakatayo. Nababago yan. Pero si Jesus, hindi kailanman mawawala sa trono. At kaharian niya ang ating itataguyod. Ano pa? Fulfillment. Because we were designed for our purpose, doing it brings us fulfillment. Walang ibang gawa, trabaho, o anumang laro or pleasure ang magbibigay ng fulfillment sa atin. Kasi, yung trabaho o anuman yan ay tools lang upang magawa ang purpose mo. Your purpose will give you a reason to wake up in the morning. Your purpose will give you a meaning to what you do, knowing that what you do matters. Alam mo, minsan nakakapag-isip ano yung ginagawa kong are? Ano yung may dating sa langit? Ano yung may dating sa walang hanggan? Pero kapag alam mo na at the end, yung calling mong iyan ay ka-connected pa rin sa pinapagawa ng Diyos. Wow, mahalaga ang ginagawa ko. And lastly, benepisyo ng ikaw ay nasa purpose, it reinforces your identity. Dahil ikaw ay anak, hindi kaharian mo itataguyod mo, kundi ang kaharian ng iyong Diyos Ama. Hindi ito kabigatan, kundi kagalakan. Kaya kapag ang kaharian ng Diyos ang tinataguyod mo, nagpapakita lang yon na ikaw ay anak. Ay kanino bang kaharian ng iyong itinataguyod? Sino bang pinasisikat mo sa iyong bansa? Sino ba lagi ang topic? Now, I pray. Bumalik tayo sa basic. Baka tayo mapalayo ng mapalayo, mawala yung ating purpose. Ulitin ko ang purpose natin, mapalawak ang kaharian ng Diyos, maimpluwensyahan ang ating mga bansa, yung mga lugar na kung saan dinala tayo, mga taong we are sharing similar things. At mamaya, pagkatapos ng lahat, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King. Worship Team, please. Because ayaw ko na dahil na malimitahan tayo ng pandemic, malimitahan tayo ng sitwasyon, at mamaya, ipagpahinga natin ang ating layunin dahil sa sitwasyon. Hindi nababago ng sitwasyon ng ating layunin. Palalawakin pa rin natin ang impluwensya ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Ako'y mananalangin. Dahil baka meron nang wala na sa layunin ng Diyos Baka wala na. Baka na-discarril na. Baka kung ano-ano na binibigyan ng pansin. I pray na magbalik tayo sa purpose
sa layunin. At may sasabihin ako sa inyo, huwag kayong matakot na unahin na sa Panginoon. Dahil kapag ka inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat idadagdag sa iyo. Yung mga bagay na akala mo paano naman yung gusto kong pag lahat ay sa Panginoon, kang mag-alala. Hanggang ngayon, wala pa nakakatalo kay Lord sa bigayan. Unahin mo ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Everything I am for your kingdom's cause. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Grabe ang kantang ito. Grabe ang kantang ito. Grabe ang revelation ni Lord sa songwriter. Hindi mo bang ilagay ang lyrics? Open. Makikisulat ng lyrics. Ano yung first? Oh, ayan. Open. Ano nga ito? Things. Okay. Kasi hindi natin kita Mas kita natin yung ating kaharian. Mas kita natin yung mahalaga sa atin. Mas kita natin yung arugain kong aking family. Mas kita natin yung asikasuhin kong aking negosyo. Mas kita natin yung dapat pagiging kong pag-aaral ko. Magaganda lahat yun. Pero open up my eyes to the things unseen. Hindi natin nakikita na mayroong mas mahalaga kaysa dito, na kapag kayo ng ating inuna, everything else will follow. And then ano yung sunod na? Heal, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Alam mo, lungkot na lungkot si Lord kapag ka ang mga tao na reason kung bakit siya bumaba at namatay ay hindi siya kilala. Nung siya'y nandito, tumutok siya doon sa 12 disipulo. Itong gagawin nyo itong gagawin nyo Nung siya'y umalis, ginawa rin ng 12 disipulo. Ang ginawa ni Jesus sa kanila, itong gagawin nyo itong gagawin nyo Let's expand the kingdom of God. Tayo ay epekto pa rin ng ministry ng 12 disipulong yun. At alam mo, hanggang ngayon, napakarami pa rin taon dapat abutin. Na dapat makakilala sa Panginoong Yesus dahil hindi nila kilala. And it is breaking God's heart na makitang sila'y namumuhay ng walang Diyos. Kaya ang sabi niya, please Lord, break my heart to what breaks yours. So, wag naman kami makampante. Makampante na gano'n na lang. Lord, kahit konti, turuan mo kami kung paano ko siya ma-reach. Sabihin mo naman sa akin, Lord, ask God. Pero paano ka mananalangin ng ganon kung hindi naman nadudurog ang puso mo sa bagay na dumudurog sa puso ni Lord?
Dahil kung hindi nadudurog ang puso mo, sa bagay na dumudurog sa puso ni Lord, diretso ka sa ginagawa mo. Wala kang pakialam. You think what you're doing is the right thing. Okay, follow your dreams, do your ambition. Okay, mag-exam, magtrabaho, maging nurse, magtrabaho, dumami ang pera, bumili ng bahay. Sige yan, okay. And then what's next? And then the next verse, eto na. Ito na nung narinig ko, sabi ko, Lord, sana bigyan mo kami ng biyayang ito. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Open up. Heal my heart. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you and love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you and love me. Heal my heart and make it clean. Bakit? Kasi Lord, ang dami-daming laman ng puso ko na hindi naman ikaw. Na hindi talagang ang layunin ko ipalawakin ang kaharian mo. Ang dami-daming nandoon, Lord God. Lord, heal my heart. Heal my heart. Na ikaw talagang mauna. Lord, kasi kung hindi yun ang idadalangin ko, Lord, ay ano pa? Kasi yun, Lord, ang mahalaga. Heal my heart. Kung meron po, Lord God, doong akong inuuna ng mga bagay sa mundo, Lord God, heal my heart. Because it is a sin of the heart. Lagi yung question ng puso, Panginoon. At Lord God, kami ay exposed sa iyo, naked kami sa iyo, Panginoon. Ano man po, Lord God, ang ginagawa namin, na alam mong ang layunin namin na hindi mapalawak ang kaharian mo, Lord God, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Lord God, sapagkat kami ang iyong church, kami ang tinawag mo, kami ang iyong iglesia, Panginoon. We are called out, Lord God, to show forth your glory. Kami tinawag mo para palawakin ang kaharian mo. Kami yon, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, heal our heart. Kung hindi namin ito ginagawa, oh, heal our heart. Dahil ang aming puso po'y mali, may sugat. Lord, open our eyes to the things unseen. And Lord, teach us to love the way you love. For you love the world that much that you gave your only begotten Son. Lord, tulungan mo kami namang magmahal ng katulad mo, Lord God. Na Lord God, hindi naman po, Lord God, sa buong mundo, kundi sa nasyon lang namin, Panginoon. Biyayaan mo kami ng pag-ibig sa kanila, Lord God. Biyayaan mo kami ng pag-ibig. Na talaga, Lord, mag-e-effort kami, magbibigay kami ng time to reach out, Lord God. Itong aming bansa, itong aming nation, itong mga tao na binigay mo sa amin. Lord, salamat po sa pagpapaalala ng aming purpose, ng aming layunin. At Lord God, dalangin po namin na kami ay kung nadiskaril, itama mo kami, Panginoon, sa biyaya mo, itama mo kami dahil iniligtas mo kami para dito. Hindi mo kami iniligtas, period. Iniligtas mo kami dahil inihanda mo kami. We are your workmanship. At inihanda mo kami sa mabubuting gawa na inihanda mo nung una pa upang aming lakaran.
Kaya Lord God, biyayaan mo kaming malakaran namin itong mga gawang itong hindi lamang magdudulot ng luwalhati sa iyo, kundi magpapalawak ng kaharian mo. And again, Lord God, as we sing this song, kumilos po kayo sa amin. Let your love flow. Let your empowerment flow. Yes, Lord God. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. For the last time. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Father God, salamat po sa pagbabalik sa amin, pagpapaalala sa amin ng aming layunin. We pray, O Lord God, na hindi kami mawawala sa aming layunin. Ikaw connect namin lahat naming ginagawa, even our calling, sa iyong purpose. Na ang aming bansa ay ma-disciple, ma-influence ng iyong salita, maluwalhati ka sa aming buhay. This we pray in Jesus' name. Amen.